Nagbukas ang pelikula sa taong 1944, ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pinirmahan ng Finland at Soviet Union ang kasunduan, na nagsasaad na kailangang desarmahan ng Finland ang mga Nazi at paalisin sila sa Lapland. Bilang tugon sa pagpapasya na ito, gumamit ang mga Nazi ng mapanirang diskarte sa militar na kilala bilang Scorched Earth, na naglalayong sirain ang anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kaaway. Samantala, sa ibang bahagi ng Lapland, ang dating Finnish komando na nagngangalang Atami Korpi ay nagpasya na umalis sa digmaan. Kasama niya ang kanyang mga tapat na alaga, isang aso, at kabayo. Kasalukuyan siyang naghahanap ng ginto sa tabi ng ilog. Pagkatapos niyang makumpirma na mayroong ginto, nagsimula siyang maghukay ng maraming butas sa buong lugar. Ang kanyang pagsusumikap sa wakas ay nagbunga, dahil pagkaraan ng isang linggo, natuklasan niya ang malaking ginto. Kasunod nito, pinutol niya ang malaking ginto sa mas maliliit na piraso. Maingat niyang itinago ang mga ito sa kanyang tolda, at nananatili siyang gising magdamag upang matiyak na walang makapagnakaw sa kanya. Kinaumagahan, tinipon ni Atami ang lahat ng piraso ng ginto at inilagay ang mga ito sa bag. Pagkatapos ay sumakay siya sa kabayo habang ang aso niya ay sumusunod malapit sa likuran. Makalipas ang ilang oras, nakatagpo niya ang grupo ng mga sundalong Nazi na pinamumunuan ni General Bruno. Nakasakay ang mga sundalo sa tangke at truck na puno ng mga bihag na babae. Kabilang sa mga sundalo ang isang opisyal na nagngangalang Wolf, na madalas pinagsasamantalahan ang mga nahuling kababaihan. Si Atami ay nagpatuloy lang sa paglalakbay, saglit na nagkatinginan sila ni Bruno, ngunit binalewala ang kanilang presensya. Pagkatapos niyang makalampas ng ilang metro, itinaas ni Wolf ang kanyang baril upang barilin si Atami, ngunit nakialam si Bruno. Alam niya na ang landas na tinatahak ni Atami ay maghahatid pa rin sa kanyang kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Atami ang mga bangkay na iniwan ng mga sundalong Nazi. Sa kabila ng kakilakilabot na tanawin, nagpatuloy siya sa paglalakbay, at kalaunan ay nakatagpo ng isa pang truck na may 4 na sundalo. Inutusan nila siyang bumaba sa kabayo, at pagkatapos siyasatin ang mga bag ay natuklasan nila ang ginto. Gayunpaman, sa kanyang matalas na pag-iisip, inutusan ni Atami ang kanyang aso na tumakas upang maging sanhi ng pagkagambala. Ang isa sa mga sundalo ay nagtangkang barilin ang aso, ngunit ang matalinong hayop ay matagumpay na naiwasan ang mga bala. Sinamantala ang pagkakataong ito, kinuha ni Atami ang kanyang kutsilyo at sinaksak sa ulo ang sundalo. Ang natitirang mga sundalo ay naghiganti, nakipaglaban ng mano-mano kay Atami, ngunit nagawa niyang talunin silang lahat ng mahusay. Hawak ang kanyang kutsilyo at ginagamit ang kanilang katawan bilang kalasag sa tuwing bumabaril sila. Sa malapit, narinig ni Bruno at ng iba pa ang putok ng baril at bumalik sa pinangyarihan. Natuklasan nila ang resulta ng patayan na walang naiwang buhay. Nang suriin ni Bruno ang isa sa mga bangkay, nakita niya ang nakatagong piraso ng ginto sa bulsa ng sundalo, na nagudyok sa kanya na tugisin si Atami. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap siya ng mga Nazi sa kalsada, at sinimulang paputukan siya gamit ang tangke. Binilisan ni Atami ang pangangabayo hanggat kaya niya, nahihirapan iwasan ang mga putok ng baril. Dahil walang ligtas na ruta ng pagtakas, hindi niya sinasadyang pumasok sa lugar na may mga nakatanim na bomba. Si Bruno na naniniwalang magtatagumpay, inutusan niya ang mga tauhan na tumigil sa pagpapaputok at sabik na naghintay sa maliwanag na kamatayan ni Atami. Gayunpaman, ang kabayo ang napuruhan sa lakas ng pagsabog, habang si Atami ay nasugatan ngunit buhay pa. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kawawang kabayo bago naghanda para lumaban. Habang papalapit ang mga Nazi, mabilis niyang kinuha ang mga ginto na tumilapon mula sa bag. Sa pagmamasid dito, itinigil ni Bruno ang pag-atake. Hinayaan niyang kolektahin ni Atami ang mga ginto para sa kanila nang hindi nalalagay sa panganib ang sarili nilang buhay. Habang hawak ang ginto, humawak din ng bato ang ating bida bago nag-utos si Bruno na magpaputok. Pagkatapos ay ibinato ni Atami ang bato sa nakatanim na bomba, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at binalot ng makapal na usok ang lugar. Nagbigay ito ng mabisang takip para makapagtago siya at maglunsad ng pag-atake. Nang magsimulang bumaril ang mga Nazi, ginamit ni Atami ang kanyang paning plate bilang pansamantalang kalasag. Matapos ang ilang minutong walang habas na pagpapaputok, nagpadala si Bruno ng kabataang sundalo para mag-imbestiga. Ngunit ang sundalo ay sinabugan ng bomba at agad na namatay.
Pagkatapos ay nagpadala si Bruno ng 2 pang sundalo, ngunit hindi nila namalayan na natapakan nila ang nakatanim na bomba at namatay din sila. Nang mawala ang usok, napagtanto ng mga Nazi na wala na si Atami. Determinadong habulin siya, inutusan ni Bruno ang 2 babae na maglakad sa unahan bilang pag-iingat sa mga nakatanim na bomba. Samantala, naghanap sila sa lugar at natagpuan ang dog tag ni Atami. Ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap kasama ang 2 babaeng bihag na nakaposisyon sa harap ng sasakyan. Gamit ang radyo ng tangke, nakipag-ugnayan si Bruno sa punong tanggapan upang magtanong ng impormasyon tungkol kay Atami, ngunit nakatanggap siya ng nakakagulat na balita. Binalaan ng superior si Bruno at ang kanyang pangkat na itigil kaagad ang pagtugis. Sinabi rin ng superior na dapat nilang isaalang-alang na maswerte sila dahil hindi sila namatay. Lumalabas na si Atami ang pinakakinatatakutang komando sa kasaysayan ng Finland, na binansagang walang awa, mapaghiganti na sundalo at walang inuurungan. Dahil sa pagkawala ng kanyang tahanan at pamilya sa mga Ruso noong panahon ng Winter War, naging mapanganib si Atami. Mag-isa niyang tinugis ang mga patrol ng Russia sa kagubatan, na pinatay ang mahigit sa 300 na mga kaaway. Sa kabila ng balita, nanatiling matatag si Bruno sa determinasyon na tugisin si Atami. Inaasahan niya na ang ginto ay makakatulong sa kanya upang maiwasan ang hinaharap na kaparusahan. Isinaalang-alang na ang mga Nazi ay talo sa digmaan. Pagkatapos matulog sa likod ng nasunog na truck, biglang nagising si Atami nang makarinig siya ng ingay mula sa malapit. Dumating pala ang mga Nazi, na may kasamang mga sinanay na aso na inatasang sundan ang amoy ni Atami. Mabilis na kumilos, nagtago siya sa ilalim ng nasunog na truck, maingat na pinagmamasdan ang mga kaaway. Pagkatapos ay naghintay siya hanggang makalapit ang huling truck at palihim na pumwesto sa ilalim nito, at doon kumapit. Binutis ni Atami ang tangke ng gasolina, na naging sanhi ng pagtapon ng gasolina at epektibong nakasagabal sa kakayahan ng aso na sundan ang kanyang amoy. Itinigil ng mga sundalo ang kanilang pagtugis upang gumawa ng bagong diskarte, na nagbigay ng pagkakataon para makatakas si Atami. Sa kasamaang palad, agad siyang nakita ng mga aso, at tumahol upang ilantad ang kanyang presensya. Pagkatapos ay binaril ng isang sundalo si Atami sa binti, ngunit nakatakas siya. Dahil dito, pinakawalan ni Bruno ang mga aso para habulin siya. Sa sandaling ito, lumilitaw na parang sasalubungin ni Atami ang kanyang kamatayan. Ngunit mayroon siyang mahusay na ideya. Sinindihan niya ang posporo, at sinilaban ang kanyang damit na nabasa sa gas. Ikinagulat ito ng mga aso, at agad silang umatras dahil sa takot. Sa kabila ng maikling tagumpay, hinabol pa rin siya ng mga sundalo, kaya sumisid si Atami sa kalapit na lawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sa wakas ay lumabas siya mula sa tubig, nagpaputok ang mga sundalo. Sa paniniwalang napatay na nila siya, sumakay ang 3 sundalo sa bangka na nagbabalak kunin ang ginto. Gayunpaman, sa sandaling sumisid sa tubig ang isang sundalo, si Atami ay naglunsad ng sorpresang pag-atake mula sa likod, pinatay siya gamit ang kutsilyo. Dugo lamang ang lumitaw sa ibabaw, at inutusan ni Bruno ang pangalawang sundalo na tumalon, ngunit ang resulta ay kapareho ng unang sundalo. Kinilabutan ng ikatlong sundalo, at sinubukan niyang tumakas, ngunit itinuring siyang taksil ni Wolf at pinatay gamit ang baril. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit ni Atami ang katawan ng namatay na sundalo bilang kalasag, na nagpahintulot sa kanya na makatakas ng walang anumang pinsala. Pagkatapos ng 1 oras na paglalakbay, sa kalaunan ay narating niya ang pinakamalapit na bayan, na nilamon ng apoy. Dahil sa sobrang pagod, nagtago siya sa nasirang gasolinahan upang magpahinga. Ngunit nang matutulog na sana si Atami, may narinig siyang tahol sa di kalayuan. Pagkatapos ay nilapitan siya ng kanyang pinakamamahal na aso, at ang dalawa ay nagbahagi ng masayang pagkikita muli. Gayunpaman, nagulat si Atami nang matuklasan niya ang dinamita na nakalagay sa collar nito. Mabilis na kumilos, inalis niya ito at itinapon. Nagawa niyang iligtas ang kanilang buhay, ngunit tumalsik siya dahil sa pagsabog. Kasunod nito, si Atami ay natagpuan ni Bruno at Wolf, at ibinitin siya sa karatula. Pagkatapos ay kinuha ng mga opisyal ng Nazi ang lahat ng kanyang ginto, ngunit bago umalis, inasar ni Bruno si Atami sa pamamagitan ng paglalagay ng isang pirasong ginto sa kanyang bulsa. Pagkaalis ng mga Nazi, sinimulan ni Atami ang kanyang plano upang makaligtas. Tinapakan niya ang pako na nakakabit sa karatula para suportahan ang bigat ng kanyang katawan.
Pagkatapos ay idiniin niya ang nasugatang binti sa pangalawang pako. Ang sakit ay matindi, ngunit ito ay nagpanatili sa kanyang kamalayan buong gabi kasama ang tapat na aso na nanatili sa kanyang tabi. Kinaumagahan, isang eroplano ang lumapag malapit sa gasolinahan, na nagdulot ng vibration na yumanig sa karatula at bumagsak si Atami sa lupa. Bumaba ang dalawang piloto para punuin ng gasolina ang kanilang eroplano. Natuklasan ng isa sa kanila si Atami dahil sa walang tigil na pagtahol ng aso. Inutusan siya ng pangalawang piloto na barilin silang dalawa, ngunit habang nag-aalinlangan ang lalaki, hinampas ni Atami ang binti ng lalaki, na naging sanhi ng pagbagsak nito at tumama ang ulo. Ang patuloy na pagtahol ng aso ay nag-udyok sa unang piloto na mag-imbestiga, na nagbigay kay Atami ng pagkakataon na tambangan siya gamit ang brick. Sa paniniwalang nawala na ang lahat ng pag-asa, ibinaon ni Atami ang ginto na iniwan ni Bruno. Biglang gumalaw ang pangalawang piloto, na nagpapakita na siya ay buhay pa. Naisip na magagamit niya ang piloto, kinuha ni Atami ang ginto at gumawa ng plano. Kasunod nito, maingat niyang inalis ang lahat ng bala at mga bagay na nakadikit sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ay sinunog niya ang mga ito sa apoy at siniguradong nakasara ang sugat gamit ang alambre bago hinugasan ng gasolina. Pagkatapos nito, umalis si Atami kasama ang piloto gamit ang eroplano, at ubili na iniwan ang tapat na aso. Nang maglaon, nadaanan ng mga Nazi ang bumagsak na eroplano na nakaharang sa kalsada. Bumaril si Wolf at maingat na lumapit sa eroplano, at nakita ang patay na piloto sa loob. Sa kanilang pagkagulat, nakita nilang nakapulupot ang lubid ni Wolf sa leeg ng piloto. Napagtanto ni Bruno na isa itong bitag na ginawa ni Atami at naniwala na siya kung gaano ito kapanganib, kaya inutusan niya ang mga tauhan na umalis kaagad. Samantala, sa loob ng truck ng mga Nazi, nakasakay ang dalawang sundalo kasama ang mga bihag na babae. Nang malaman ng mga sundalo ang sitwasyon sa labas, naging curious ang mga sundalo kung sino si Atami. Ipinaliwanag ng isang babae na kahit hindi tunay na immortal si Atami, tumanggi siyang mamatay. Sa Finland, tinatawag nila siya bilang siso, isang terminong nagsasaad ng hindi natitinag na katapangan at determinasyon. Sa walang humpay na espiritu ni Atami, hinulaan niya ang napipintong pagkamatay ng lahat ng mga Nazi sa takdang panahon. Biglang bumagsak ang isang sundalo na wala ng buhay, at ang isa ay hinila palabas ng truck, na pagkatapos ay nadurog sa ilalim ng paparating na tangke. Sinubukan ng isa sa mga babae na nagngangalang Aino, na agawin ang sandata ng namatay na sundalo, ngunit mabilis na sumakay sa truck si Atami at kinuha ito bago siya. Nang mapansin na sila ay mga bihag, pinayagan niya si Aino na kunin ang sandata. Pagkatapos ay umakyat siya sa ibabaw ng truck at pinatay ang driver sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa bubong. Matapos hilahin ang walang buhay na katawan palabas, kinuha ni Aino ang pagkontrol sa manibela. Minamaniobra niya ang truck palapit sa tangke, na nagbigay daan kay Atami na tumalon dito. Nang magsimulang maghinala ang mga tao sa tangke, ginamit ng mga babae ang bangkay ng isang sundalo para lansihin sila. Kasunod nito, minaneho ni Aino ang truck sa tabi ng isa pang sasakyan na lulan ang karamihan sa mga sundalong Nazi. Walang babala, ang mga babae ay mabilis na nagpaputok, pinatay silang lahat. Samantala, si Atami ay nanatiling nasa ibabaw ng tangke at pinupukpok ang pinto gamit ang pickaxe hanggang sa biglang tumigil ang tangke, dahilan upang bumagsak siya. Lumabas si Wolf mula sa tangke, determinadong barilin si Atami, ngunit mabilis na umakyat ang huli sa ibabaw ng tangke, kung saan sinalubong niya si Wolf sa agresibong labanan. Matapos magpalitan ng sunod-sunod na suntok, nahulog ang dalawang mandirigma, kaya si Bruno na lang at isa pang Nazi na nagngangalang Schutza ang naiwan sa tangke. Ilang suntok pa ang ginawa ni Atami kay Wolf, ngunit bago niya may hatid ang huling suntok, dalawang karagdagang sundalo ang dumating sakay ng motorsiklo. Gayunpaman, nang makilala nila ang maalamat na si Atami, agad silang tumakas sa takot. Sinamantala ang pagkakataon, sumakay si Atami sa motorsiklo at sinundan ang tangke ng ilang sandali. Naginhawaan si Wolf na nakatakas sa tiyak na kamatayan, ngunit ang mga bihag na babae ay biglang lumitaw, gustong maghiganti. Maya-maya, huminto ang tangke nang mapansin nila ang eroplanong sinakyan ni Atami kanina. Sa loob ay may espasyo para lamang sa dalawang tao, at ang isa ay sa piloto. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Bruno si Schutza at tumakas kasama ang piloto sa eroplano. Sa sandaling ito, dumating si Atami sakay ng motorsiklo at agad na nagpaputok.
Nagawa niyang basagin ang bintana ng eroplano bago lumipad, at ipinwesto niya ang motorsiklo sa ilalim nito. Pagkatapos ay humawak siya sa eroplano gamit ang kanyang piko at nagawang kumapit sa gulong. Unti-unti siyang pumasok sa loob sa pamamagitan ng paggawa ng butas sa sahig ng eroplano. Pagkatapos ay sinugod niya si Bruno, nagsimula ng matinding laban sa eroplano. Si Atami ang mas mahusay na manlalaban, ngunit dahil sa matinding pinsala, nagtagumpay si Bruno na madaig siya. Naiinis dahil ayaw sumuko ni Atami, gumamit si Bruno ng metal wire para hampasin siya ng malakas. Ngunit nang subukan niyang gawin itong muli, sinalo ni Atami ang wire gamit ang kamay at ikinonekta ito sa bomba. Pagkatapos ay binuksan niya ang trapdoor sa sahig, dahilan upang makaladkad si Bruno palabas ng eroplano kasama ang bomba. Ang sundalong Nazi ay bumagsak sa lupa at sumabog ng pira-piraso nang tumama ang bomba sa lupa. Kasunod nito, si Atami ay pagod at sinisikap na habulin ang hininga, ngunit ang eroplano ay nagsimulang yumanig ng matindi, at mabilis na bumulusok patungo sa lupa. Namatay pala ang piloto dahil sa tama ng bala ng baril na natamo niya kanina. Desperado na mabuhay, kinuha ni Atami ang bag ng ginto at tumalon sa eroplano bago ito bumagsak sa latian. Sa ibang lugar, naghahanda ang hukbo ng Finland para sa paparating na pag-atake dahil nakita nila ang tangke ng Aleman na papalapit. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ito pala ay si Aino at ang mga babae kasama si Wolf na nakagapos sa kanyon. Bumalik sa latian, nakita natin na nakaligtas si Atami sa kabila ng pagbagsak ng eroplano. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa ilang araw na nakalipas. Dumating si Atami sa lungsod ng Helsinki kasama ang kanyang tapat na aso. Matapang siyang pumasok sa bangko na nagdulot ng takot sa iba pang mga customer. Nagtapos ang pelikula kung saan makikita si Atami na inilagay ang lahat ng ginto sa front desk at nag-request ng mataas na uri ng salapi dahil mas madali itong dalhin at mas magaan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.